Ren sa bando ko, kunin nga ba ng Golden State Warriors? Pag-usapan natin yan dito sa The Bounce PH. Hello again NBA fans, ako nga pala si Ivan ng The Bounce PH. Kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button para manatili kayong updated sa mga NBA news. Naging mainit na usapan nga recently sa mga NBA communities, mga Filipino sports analysts at sa social media ang balitang balak daw kunin ng Golden State Warriors si Ren Sabando. Dahil nga sa ipinakita niyang potential noong maglaro siya para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 na ginanap sa Mall of Asia. Naging maingay din ang pangalan niya dahil sa kanyang mga dunk highlights at sa mga NBA comparison niya kay Michael Jordan at Ja Morant. Lalo pang sumiklab ang mga rumors na ito nang lumabas ng statement na kumain daw siya sa isang restaurant at nagkausap sila ni Steve Kerr na head coach ng USA Basketball at ng Golden State Warriors. Kaya nga na-excite ang mga Filipino basketball fans nang malaman nilang pwedeng magkaroon na ng first Filipino-born player sa NBA. As of now, under contract nga si Ren Sabando sa kanyang team sa Korean Basketball League na anyang KGC na umaabot sa almost 10 million pesos per year. Dahil nga dito, siya ang naitalang highest paid import sa nasabing liga. Kahit nga siya ay under contract sa KBL, hindi naman malabo na makapasok pa rin siya sa NBA kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Dahil ginagawa din naman ito ng mga NBA players na naglalaro sa ibang international league noon. Tulad ni na J.R. Smith, Brandon Jennings at Patrick Beverley na binayaran ng kanilang current contract para makapasok at makakuha ng bagong contract sa NBA. Marami ding nagdadoubt sa rumors na ito dahil nga sa height ni Ren Sabando. Dahil malaki nga ang discrepancy ng height ng mga Asian basketball players sa mga NBA players. Currently ay around 6'2 to 6'3 ang height ni Ren Sabando at naglalaro siya bilang shooting guard / forward para sa anyang KGC at naglalaro bilang wing defender para sa Gilas sa FIBA World Cup. Pero dahil nga sa athletic abilities, perimeter defense at 3-point shooting ni Ren Sabando, kaya nga hindi malabong mangyari ito. Dagdag pa na positionless basketball na ang nilalaro ng mga modern teams, particularly sa sistema ng Golden State Warriors at sa coaching style ni Steve Kerr, kung saan sumikat at mas ginagamit ang mga small ball lineups. Ang tanong ng lahat ay totoo nga ba ang mga rumors na ito at malaki ba ang tsansa na kunin ng Golden State Warriors si Ren Sabando? Bilang isang matagal ng NBA fan at nakasubaybay sa lahat ng mga moves, signings, trades at updates na nangyayari sa NBA, hindi totoo ang mga rumors na ito. Bukod sa may mga lumabas na reports sa mga sports channels at mga basketball content creators na sinabing fake news lang ang mga balitang ito, marami ding anggulo ang pwedeng tignan para malaman kung totoo nga ba ang mga rumors na ito. Unahin na natin ang pinaka-obvious, which is ang height nga ni Ren Sabando. Kahit nga hindi naman talaga factor ang height sa sistema ng Golden State Warriors at maiko-cover naman ito ng athleticism ni Ren Sabando, hindi pa rin ito magiging ideal para sa Warriors dahil mahirapan din siyang depensahan ang mga mas malalaking guards at forwards. Dahil nga ang height niya ay average height lang ng isang point guard sa NBA. Bukod pa dito ay mayroon ng player ang Golden State Warriors na mayroong kaparehas na skill set sa kanya at around same height din na si Gary Payton II. Bukod sa kanyang height, magiging malaking factor din ang kanyang age. As of now, 25 years old na nga si Ren Sabando at para sa age range ng mga NBA players, ang age na ito ay masyado nang matanda para sa isang player na bago pa lang papasok or sasabak sa NBA level na competition. Usually, ang mga NBA players na nasa ganitong age ay may mga definitive role na sa kanilang roster or mga young players na binigyan ng extension ng mga teams na nag-draft sa kanila. Kahit nga ang current young player ng Warriors na si Lester Quinones na recently ay naglaro para sa Dominican Republic at nakalaban ni Abando ay 22 years old lang, pero hindi pa rin nabibigyan ng rotation minutes para sa Golden State. May mga nakakalusot naman at exemption sa mga international players na late nang nakapasok sa NBA. Ilan dito ay sina Luis Scola, Facundo Campazo at Milos Teodosic. Gayunpaman, ang karamihan sa mga players na ito ay nanggaling sa EuroLeague dahil nga sa level ng talent at competition doon. Wala pang player na direktang nanggaling sa Asian Basketball Leagues na nakapasok sa NBA na hindi dumaan sa NBA draft process, Summer Leagues or G League. Maging si Kai Sotto na matagal nang naghahangad makapasok sa NBA ay dumaan sa ganitong proseso at bigo pa ring mai-assign or makakuha ng contract sa NBA. Kailangan din natin i-factor ang current standing at roster lineup ng Golden State Warriors. Ang Warriors nga ay nag-e-aim na makipag-contend sa West at makuha muli ang championship title. At ang madalas na kunin ng mga contending team sa NBA ay mga veteran players or mga players na makapagbigay ng consistent production sa team.
dahil bawat minutes at roster spot ay mahalaga sa isang team na nakikipag-contend. Unlike sa mga young rebuilding teams na okay lang kumuha ng mga young prospects at mga players na may malaking potential at bigyan sila ng tsansang i-showcase ang kanilang talent. Based din sa current roster ng Golden State, ang priority nila ay makakuha pa ng isa pang big man. Dahil nga masyado nang maliit ang kanilang lineup, dahil nga sa kanilang mga recent acquisitions, lalo na kung kukunin pa nila si Renza Bando. Para naman kay Renza Bando, wala naman masama kung susubukan niyang makapasok sa NBA dahil ito nga ang pinakamataas na level ng competition pagdating sa basketball. Pero kahit nga malaking opportunity ito, hindi rin ito magiging maganda para sa kanyang career earnings at basketball career in general. Kahit nga mas malaki ang contract na ino-offer ng mga NBA teams compared sa ibang international leagues, kailangan pa ding i-factor dito ang tax, bayad sa agent, living expenses at marami pang iba. Lalo na kung ang projected na makukuha niya lang ay minimum contract sa NBA na worth $953,000 per year at madalas ay hindi pa ito guaranteed sa mga ganitong type ng mga prospects. Kahit nga hindi totoo ang mga rumors na ito at napakaliit lang ng tsansa ni Renza Bando na makapasok sa NBA, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng mga Filipino basketball fans na magkaroon ng first homegrown Filipino basketball player sa NBA. Comment down below kung may pag-asa nga bang makapasok si Renza Bando sa NBA. Again, wag niyo po akong kalimutang i-follow sa aking Facebook page at TikTok account. Wag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para manatili kayong updated sa mga NBA news. Thank you and God bless.